Matagal nang usap-usapan ng tungkol sa The Big One. Ang The Big One ay ang 7.2 magnitude earthquake sakaling gumalaw ang West Valley Fault sa eastern side ng Metro Manila at karating lugar nito. Batay sa pagtataya ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, sakaling gumalaw ang West Valley Fault na tumatahak mula sa taas ng Sierra Madre papaba ng Laguna kung saan ay madadaanan ang eastern side ng lungsod ng Quezon, western side ng Marikina, western part ng lungsod ng Pasig, eastern part ng Makati at mga bahagi ng Taguig at Muntinlupa. Posibleng 7.2 magnitude na lindol ang maaaring maranasan ng mga taong nasa lugar. Hindi katulad ng mga dumadating na mga bagyo. Ang lindol ay hindi forecasted. Hindi kayang ipredict kung kailan magaganap ang isang lindol, subalit pwede umunong tansyahin ang lakas ng lindol na pwedeng tumama sa isang lugar base sa haba ng fault. Sa ngayon ay wala pa ring scientific instrument na maaaring makapag-forecast kung may darating bang lindol. Kung ibabase sa kasaysayan, lumalabas na sa tuwing ika-400 taon gumagalaw ng malakas ang West Valley Fault. Taong 1658 o 357 taon na nakakalipas nang tumama ito. Ibig sabihin, malapit na ang sinasabing The Big One. Ang 7.2 magnitude na lindol ay kakayaning paugain o payugyugin ang kalupaan kahit pa ito'y daang kilometro ang layo na nangangahulugan lamang na ang buong Metro Manila maging ang mga karating ng mga probinsya ay posibleng maapektuhan din. Ang kalupaan ay posibleng maapektuhan ng liquefaction. Isang proseso ito kung saan ang mga sandy sediments ay kumikilos ng kagaya ng liquid o tubig. Nagiging mahina ito na posibleng makaguho ng mga kabahayan at mga gusali at maging mga sementado mga daanan. Ang mga lugar naman na malapit sa katubigan kagaya ng dagat, ilog at iba pang mga anyong tubig katulad ng sa Marikina Valley hanggang pababang Manila Bay at lahat ng mga coastal cities sa kalakhang Kamaynilaan maaaring magkaroon ng tsunami. Matatanda ang sinabi ng PHIVOLCS noong unang ang The Big One ay posibleng tumama sa Metro Manila at mga karating lugar nito anumang oras. Sa lakas nitong 7.2 at kaya umuno nitong makapag-iwan ng tinatayang nasa 100,000 na kataong injured o sugatan na kaya ring pumatay ng nasa 34,000 na mga tao. Marami ang nagsasabi na dahil umano sa sunod-sunod na paglabas ng oarfish at paglitaw ng mga ito, malaking senyales umano ito na anumang oras ay maaaring maganap na ang kinatatakutan ng lahat, ang The Big One. Nabulabog ang mga kayaker at mga snorkeler nang may makita silang kakaibang klase ng isda sa karagatan. Ito ay sa La Jolla Cove, San Diego, California sa bansang Estados Unidos. Nagulat ang lahat nang makita nilang naturang kakaibang isda na wala ng buhay at palutang-lutang malapit sa kanilang pinagliliguan. Hindi tipikal ang itsura ng isda na ito at nasa 12 talampakan ang haba nito. Ayon sa mga dalubhasa, ang nakitang isda ng mga naliligo sa dagat ay isang oarfish o isdang tinatawag din ng marami na doomsday fish. Ayon kasi sa paniniwala, ang paglitaw ng isdang ito ay isang senyales ng paparating na malaking sakuna at trahedya. Sa katunayan, sa bansang Japan, ang paglitaw ng klase ng isda na ito ay babala na isang paparating na malakas na lindol o earthquake ang maaaring maganap. Bihirang makita ang isdang ito sa mababaw na bahagi ng karagatan dahil kadalasang nakatira ang mga ito sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Sa katunayan, ito pa lang ang 20 beses na may nakitang oarfish sa San Diego, California sa loob ng 125 taon. Ayon sa mga eksperto, ang mga oarfish ay napupunta sa surface ng dagat ay posibleng naligaw o di kaya ay may sakit. Ito rin umano ang dahilan kung bakit madalas patay ang mga nakikitang oarfish ng mga tao sa karagatan na napapadpad sa mababaw na bahagi ng karagatan. Ang naturang oarfish sa San Diego ay kinuha ng isang grupo ng mga scientists at ilang mga tauhan ng National Oceanic Atmospheric Administration Facility. Isa sa ilalim ito sa mas malalim na pag-aaral at obserbasyon upang malaman ang dahilan ng pagkamatay nito. Dito sa Pilipinas, ilang beses na ding nakakita ng klase ng isdang ito na wala na ring buhay at napapadpad sa mababaw na bahagi ng ating karagatan. Noong taong 2018, isang higanting isda o oarfish ang natagpuang patay sa tabing dagat sa Misamis Oriental na nagdulot ng pangamba sa ilan na may nagbabadya umanong panganib. Nginat-ngat ng aso ang 4 na metrong labi ng oarfish, isang isda na madalang makita nang ito'y matagpuan sa Barangay Bara. Nangangamba ang mga residente na baka masalanta ng isang kalamidad ng kanilang lugar sa mga susunod na araw dahil sa paniniwala na ang oarfish ay masamang pangitain. Agad naman itong sinuri ng mga kawani ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung ano ang sanhi ng pagkamatay ng oarfish.
Noong Marso naman ng taong 2020, hindi naiwasang mabahala ang ilang residente ng Malimono, Surigao del Norte nang may mapadpad sa kanilang dalampasigan na isang oarfish na may habang 14 na talampakan. Sinabing nangamba ang ilang residente dahil sa mga paniniwala na isang senyales na magkakaroon ng lindol ang paglabas ng oarfish sa barangay Tinago. Buhay pa umano nang makita ang naturang isda pero namatay din pagkaraan ng ilang oras. Dahil bawal kainin ng naturang isda, nagpasya ang mga residente na ibaon na lang ito sa lupa. Ito na umano ang pangalawang pagkakataon na may napadpad na oarfish sa lugar. Sinabi naman ng mga otoridad na walang basehan ng paniniwalang may kinalaman sa lindol ang oarfish. Kung matatandaan din noong taong 2020, muli ay naibalitang may isang patay na oarfish ang namataan sa barangay Manapa, Buena Vista, Agusan del Norte. Napag-alaman na nakita ang oarfish na ito 2 araw bago yanigin ng malakas na lindol ang Masbate at iba pang parte ng Visayas. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, nasa 10 talampakan ng oarfish na nakita ng mga residente noong Agosto 16, 2020. Nag-abiso na rin ang mga otoridad na ilibing ito. Isang umaga noong linggo ding iyon ay isang malakas na lindol ang gumulat sa mga residente na nasa Visayas. Pinaghihinalaan lalo na ng mga netizens na may kinalaman ang nauna nang nakita ng oarfish sa malakas na lindol. Sabi nga sa Facebook post ng Inquirer, ilang mga scientists ang nagsasabing ang oarfish ay malapit sa mga active faults. Kaya naman, mas sensitive umano ang mga ito sa chemical changes bago mangyari ang lindol. Ganito din ang lumang paniniwala sa Japan na sa tuwing may magpapakitang oarfish sa baybayin ay may paparating na malakas na lindol. Kaya naman ang iba nga ay tinatawag na bad omen o masamang pangitain ng oarfish dahil kalimitan ay may nakasunod na sakuna rito. Subalit ayon naman sa ulat ng Forbes, ang mga ibang scientists naman ay nagsasabing walang kinalaman ng mga oarfish sa lindol dahil wala pa umanong nakikitang scientific explanation dito. Ang Pilipinas nga ay nasa Pacific Ring of Fire kaya laging may lindol dito at ang iba nga ay mahina kaya hindi masyadong nararamdaman. Matatandaan din na kasabay naman ng malakas na lindol ang pagbuga ng steam ng Taal Volcano, pero ayon sa FIVOX, normal lang naman daw ito. Kilala ang oarfish sa Japan sa tawag na Ryugu no Chukai, na ang ibig sabihin ay messenger from the sea god's palace o sa Tagalog, tagapaghatid ng balita. Sobrang minsan lang kung lumitaw ang oarfish sa pampang dahil nakatira ito sa sobrang lalim na parte ng karagatan na hindi abot ng mga tao. Ayon din kay Kiyoshi Wadatsumi na isang specialist sa ecological seismology, ang mga hayop na karaniwang nakatira sa kalaliman ng dagat na nasa 1,000 talampakan ng lalim tulad ng oarfish ay mas sensitibo sa galaw ng fault line. Dahil dito, tanong ng nakararami, tunay nga bang nahuhulaan ng mga hayop gaya ng oarfish ang napipintong lindol? Naniniwala ka ba na ang paglabas ng ganitong klaseng mga isda ay senyales ng paparating na sakuna? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po!